we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Aki nahulog sa Bicol River. Insidente sa pool sa CCTV. Presyo kan mga produktong petrolyo liwat na may paghiro sa aga. Asin, security guard ibinalik ang napurot na bag na may laog na 1 million pesos. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpuprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Kwatro anyos na aki sa Kamaligan, Camarines Sur, gadan makalihis na mahulog sa Bicol River. Insidente sa pool sa CCTV. Mantang 7 bulan na umboy, nako ang nagpapataw-pataw sa San Jose, Camarines Sur. Otoridad makikipagkoordinar sa pagtaraid ng munisipyo tanganing masusog ang may kagibo kan insidente. Ang detalye tutukan sa report ni Chris Novello. Sa CCTV footage na ini mahihiling ang sarong 4 anyos na lalaki na nagkakawat sa may riprap harani sa Bicol River sa Kamaligan, Camarines Sur. Ininapalan ang huring beses na nahiling na buhay ang 4 anyos na aki makalis ining mapahal na sa riprap asin dagos na nahulog sa salog. Sa pag-iimbestiga kan Kamaligan PNP nagkakawat ang aki kay banan ang iba pang kaakian sa lugar kan mangyari ang insidente. Nagtatrabaho subutan nina kainikan mangyari ang insidente asin ay tugon sa naan biktima. Nagkakarawat ining mga aki and ining 4-year-old na victim ta. At about 6 p.m., nagsakat siya duman sa may riprap sa may barangay San Francisco, didi sa Kamaligan. Huri naman kani pinaabot sa mga otoridad ang insidente. Mayo 31 ka nagkondusir ng search and retrieval operation ng mga otoridad asin nakuan may naning buhay na biktima masarong kilometro kung sa inini nahulog. Siyempre kipanay, daiman kitang pwedeng ibang basulon, ita man yung ginugo sa aksidente nga ni, pero sana mas naibitran ini kung sinda mismo nakabantay. Sa San Jose, Camarines Sur, nagpapataw-pataw asin may naning buhay kan madukayan kan mga residente ang sarong lalaking umboy sa barangay Adjangao, San Jose, Camarines Sur. May umbilical cord pa ang umboy na pigkakarkulo na sa 7 bulan pa sana. Nagpapadagos pa ang pag-imbestiga asin pagsusugkan mga otoridad sa ina na posible may kagibo kay ini. Posible po yan na bakong residente pwedeng sabihin ta ng passerby, pwedeng turista, may mga possibilities po kaya kami po talaga, pig-establish me pa itong onsenhali po yan. Mahampang sa pagbayilar sa Article 225 kan Revised Penal Code o Infanticide ang siisay man na mapapatunayang may kagibo kay ini. Kay banan si Carla Bonita asin Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Plaka kan lunadan na imbelto sa hit and run sa San Felipe, Naga City kan Biyernes na identipikar na kan Naga City Police Office. Ini asin iba pang naitala na aksidente sa tinampo, tutukan sa report ni Jessica Calino. Pasado alas 6 banggikan Mayo 31, kanan mag-agom na lunad kan sarong padyak, maabutan kan mga otoridad na lugadan sa may porsyon kan San Felipe Service Road. Pigmamaneho ang padyak kan 59 anyos na lalaki, mantang sakay ang 55 anyos kaining agom. Susug sa investigasyon kan pulisa, sarong kasunodan kaining bihikulo ang aksidenteng nakabudal sa padyak. Alagad imbes na magpundo asin tabangan ang mga biktima, nagdire-diretso sa naini sa pag-arangkada. Kasubagong aga, na-identipikar na kan Naga City Police Office ang plaka kan bihikulo na nang hit and run. Nakikikoordinar naman sinda sa Land Transportation Office, nganing masusog ang pagkakabisto kan nagmamaneho kan bihikulo. Po hit and run, nabanggaan siya tapos nagdulag. So it so happen na may nakabisto, so mananagot po siya. Dapat ay digdudulagan. Kasi kung aksidente.
Sa Huban Sorsogon, day na nakasalbar ang driver asin backride kan sarong motorsiklo, kan aksidenteng makabanggaan ang sarong bus na biyaheng Metro Manila. Nangyari ang insidente pasado alas 12 nin matanga kan Hunyo 2 sa may sitio Kaladgaw, Barangay Buraburan. Nagpurbar na magdulag ang bus. Alagad na dakop man giraray sa may Barangay Kabidaan, Sorsogon City. Sa Labo, Camarines Norte man, lugadan ang sarong rider asin suno kaini kan maaksidente sa may Barangay Malangkaw, Basud kan Hunyo 2 nin Banggi. Pigtutubudan na nakainom ang duwa. Papuli na kutaan mga ini sa Jose Panganiban kan mawaranin kontrol sa pigmamanehong motorsiklo. Maswerteng mayo manin ibang lunadan sa lugar kan mangyari ang insidente. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ngunya na nagtatagauran na ang mga barangay sa Naga City nagaandam na sa huma kan dengue. Ang mga lakdang kontra dengue aramuntas sa report ni Jessica Kalinog. Kan bulanin Mayo, sarong residente kan Barangay Concepcion Grande, Naga City ang nagpositibo sa dengue. Sarong babae subot ini na nasa late 20s na ang edad. Data po nga nara baka sa ibang lugar man din ako Kasi nga po sarong case man lang siya. So bagay man po naduwan or natuluhan. Alagad sa ibong kaini, tulos man na nag-request ang barangay nin fogging sa City Health Office komo pagpapasiguro. Siguro po ma-request kita regular para po daytan siguro halaton na magkaugapan ng another case. Per area po with coordination po sa tuyang barangay health workers and sa City Health Office. We will pag-adalan mi po sa schedule kang fogging sa mga certain areas. Padagos man ang kampanya kan Department of Health na pirming obserbaran ang 5S strategy nganing makalikay sa dengue. Ang konseho kan Barangay Dayangdang, regular naman na naglilinig sa mga kanal asin iba pang natatambakan basura. Urog na ngunyan, mantang day pasigi-sigi ang mga pagparauran. Kung dahil man talaga nilinigan, lalo ng mga kanal, sabing basura talaga. Saro yan na course na pagtaguran na pag biglang nag-init, yaw na dyan maluwas ang dengue. Kasabay kaini ang pangapodan man kan barangay sa lambang residente na makipagtabangan sa inda. Mantiniron ang kalinigan sa laog asin luwas kan sa indang mga residensya. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Magkahalong price adjustment sa mga produktong petrolyo ang ipapautob sa aga June 4 kan mga oil company. Sa price estimate kan mga ini, mahuros nin 90 centavos per liter sa presyo kan gasolina. May paglangkaw man nin 60 centavos per liter sa diesel, mantang 80 centavos per liter sa kerosene. Ang anunsyo kan mga oil company base sa projection kan DOE Oil Industry Management Bureau na maitatakod subuot sa production cut kan produktong petrolyo sa world market asin seasonal demand. Katakod kaini uminabot na sa 7 pesos and 55 centavos per liter ang year-to-date net increase sa gasolina. 4 pesos and 85 centavos per liter naman sa diesel asin 1 peso and 5 centavos per liter sa kerosene. Pigbiliban ngunyan ang sarong security guard sa probinsya ning Camarines Norte. Makalihis ining dai magpatintar sa dakulang kantidad nin kwarta. Si Salvador Mirandilla kaya nakua ang sarong bag na nawalat kan sarong pasahero na nakasabay niya sa sarong pampasaherong bus. Asin kan bukasan, dumana nagtambad sa iya ang 1 million pesos cash. Dinara subuot ni Salvador ang bag sa saindang harong asin kan igwang nahiling na numero sa laog kaini tulos ining inapudan. Kan masyerto na ito talaga ang may sadiri. Siya mismo ang nagdara kan nasambitan ng bag sa harong kan may sadiri. Tinauan man subuot siya kaininin dikit na kantidad como parte kan pasasalamat sa iya. Napag-araman na bakusan na ini ang enot na beses na nakapurot nin kwarta si Salvador asin tulos niya ining pigbabalik sa may sadiri. Nakita ko po kung gaano kahirap yung pera kaya dapat paghalagahan. And then kung habi nga pinaghihirapan ko din, so yung iba naghihirap din sila para makuha din nila yung isang bagay. So habi ko nga sa prinsipyo ko yung pera na pinaghirapan nila dapat makabalik sa kanila. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Luzon Grid liwat na pig sa irarom sa yellow alert kan NGCP huli sa manipis na supply ning kuryente. Rotational brownout na namatean kan Sabado, posible subuot na mamatean liwat susog sa Kasureco 2. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Piglilinigan ni Tatay Roberto ang generator na ini makalihis na gamiton ka nakaaging Sabado huli ka nangyaring rotational brownout na paggastos pasubot sinda sa ginamit na gasolina digdi. Ay medyo ayos yun pa kagabi alam naman na tinakuan medyo matagal-tagal na nawala yung kuryente. Si JP Llagas man nag-charge na kan power bank para sa indang emergency light. Hasil da kaya na mga pa sa diklom. Oo, lalo na pag may bata, siyempre mainit. Talagang discomfort para sa kanila. Pero sa naini sa mga residente na naapektaran kan manual load dropping na pigpautob kan NGCP, sa pirang parte kan kabikulan kan nakaaging Sabado huli sa manipis na supply kan kuryente. Kasuudma kan nakabalik na sa normal ang operasyon kan Luzon Grid alagad, kasubagong alas 3 nin hapon liwat na naman ining pig sa irarom sa yellow alert. Katakod kay ini posible subot na mangyari ang rotational brownout siring kan namatean kan nakaaging Sabado. Takula po ang posibilidad kayan. Panag yellow alert na, gusto sabihon, nasa 70 to 80 hanggang 90% po madadagos po ang rotational o napagwara kang kuryente o itong inaapod na manual load dropping. Inabisuhan man kan kooperatiba ang mga konsumidor na magtipid asin magkonserbar man giraray sa paggamit ng kuryente, urog na ngunya na bakasyon. Kay banan si Carlo Abonita, asin Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Para sa on-screen as hindi magamit kan mga ma-withdraw ang ATM na ini sa kasentrohan kan Baaw, Camarines Sur. Ini makali subuot tuyong pasaon kan sarong 43 anyos na lalaki ang nasambitan ng ATM. Sa pag-imbestigar kan kapulisan sa Banwaan, ini na ang ikaduwang beses na tinuyong pasaon ang ATM sa lugar kan kaparehong persona na enot ng nairehistro kan nakaaging Marso. Tulos man na dinakop ang responsable sa insidente, alagad dai naman ini kinasuhan kan bangko. Proper security measures na lang kung po pwedeng lagyan ng kung po pwedeng lagyan nila ng mga frame na against sa paghila, pagbuhat or paggamit ng mga blunt instrument para masira. Ayun na siguro ang mga precautionary measures na pwedeng gawin ng bangko para maiwasan yung mga similar na pangyayari. Arestado ang tulong para sira makalihis maaktuhan kan mga otoridad na iligal na nagsisira sa kadagatang sakop kan Sitio Palumbanes, Barangay Toytoy, Karamuran, Catanduanes. Sigun sa report, nagkondusir ang mga otoridad nin Seaborne Patrol sa lugar kung saan naabutan na nagagamit nin pigpapangalad na kompresor ang mga ini. Na-recover sa mga parasiraan sa indang motorized bangka, kompresor asin iba pang fishing paraphernalia. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga imbweltong persona para sa maninigong disposisyon. Aminado man ang kapulisan na padipisilan ang pagpuho sa siring na iligal na gibo. Huli tadai nakikipagkooperar ang mga residente asin mga barangay official sa lugar. Na mas lalo po nating paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon sa mga gawaing iligal. Pagtulungan po tayo na pangalagaan ng ating karagatan at tulungan niyo po kami kung paano ito mapipigil. Naga City Police Office nagbugtak nin stationary PNP outpost na mabantay sa gabus na pwedeng laugan asin luwasan sa Sagrada Familia na pigkukonsiderar na hotbed kan iligal na droga sa syudad. Ang obheto kan lakdang na ini tinutukan ni Chris Novelo. Kan Mayo 31 ning hapon opisyal na pigbugtak ang Naga City Police Office ang 5 PNP outpost sa Sagrada Familia, sarong lugar sa Barangay Peña Francia na bistadong pagsakan asin pigigikanan kan pibabariwas na iligal na droga sa syudad asin pagtaraid na lugar. Nakapostian kapulisan sa mga lugar na pwedeng laugan asin luwasan kan mga tao asin bihikulo, nagpapatrolya man ang mga ini sa lugar maski anong oras kan aldaw. Sinisita part of this campaign yung mga sasakyan na maralaog duman si mga bako man na residente na naglalaog duman. Ini po para ma-determine natin kung hindi talagang mga ini is a legitimate residents of that area. If not, ano ang gagawin mo dyan? So, there is something fishy.
Pagklaro man kan opisyal da ininda ginagabos ang mga residente kan Sagrada Familia. Igwasa na siya ng mga na-identifikar na tao sa lugar na kung iyo ang pighanap kan mga outsider, red flag na sa tropa. Certificate of residency ang pwedeng ipresentar kan mga residente sa mga bantay kaya sa huring sesyon kan barangay officials na pagkauyuna na ilibre na sana ining itao sa mga naka-start sa Sagrada Familia. Kapag naging drug cleared na po ang lugar kang Sagrada Familia, ang dignity po ang mga residente dyan mataas. Kasi minsan na didiscriminate sinda pag nag-a-apply sinda ng mga trabaho. Sana magbago na digdi sa isla na maging okay na digdi sa muyang lugar. Dahil mapagal din ma'am ka to. Mapagal din po. Pagalon ta, minsan banggi maaga ko na sige nga ragi mga motor. Minsan may nagbuburgti, may nag-aarabulan digdi yun. Sigun sa NCPO, nakabantay man sinda magin sa iba pang mga barangay sa syudad. Daw pa magmarin ang sitwasyon sa lambang barangay na man subot ninda basta babayaan. Kay Baran si Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sarong eskwelahan sa Gainsa, Camarines Sur hagad na mairahay na ang pirang classroom na nadanyaran subuot ka nakaagi pang mga bagyo. Nasa 300 na school buildings na for repair sa Bicol Region, hurot na mapakarhay na kan DPWH antes matapos ang 2024. Uyan report ni Jessica Kalinog. Tapos na ang school year 2023 to 2024. Bakasyon na ang mga estudyante, kaya matuninong naman sa Malbong Elementary School sa Gainza, Camarines Sur. Alagad ang pirang classroom digdi. Nagkukurahaw na mapakaray. Ini mga rooms mi digdi, gapos niyo pig report mi na for repair. Tagabusin da igwaning mga kaipon hirahayon. Pero ang pigdigdihan sa mukhang Region 5 DPWH, iyan pong duwang buildings na yan, duwang rooms na yan, sinda ang i-repair da. Grade 5 as in grade 3 pupils ang nag-ookupar kan rooms na ini. Pauro-utro na da ining nadanyaran kan mga nag-aging bagyo. Day man kaya kan sa indang maintenance and other operating expenses and repair ka ini. Kaya dakulang pasasalamat ninda na na-inspeksyon na ini kan DPWH kan Marso. Sa ginibong kapihan sa Bagong Pilipinas, pighayag ni DPWH Region 5 Regional Director Virgilio Eduarte na sa bilog na Bicol Region, nasa 300 na school buildings ang target kan ahensya na mairahay antes matapos ang taong 2024. Going po yung preparation ng documentation natin sa mga request. Sa central office na once na complete yung documents mo ay mabilis po ma-release. I instructed all our district engineers really to submit immediately their request so that we can repair all those damaged school building. Sigun sa opisyal, magayundaan na polisiya kan administrasyon ang pagbugtak nin Quick Response Fund sa Central Office na iyong nagagamit para sa marikas na pag-aksyon asin intervensyon ngunyan kan DPWH. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dagmang na biyahero na paluwas ning Camarines Sur na notara na sa Bicol Central Station, makalisa na ang wala tuong graduation rights. Biglang ruso kan mga biyahero, de isubuot na antisiparan kan manihamiento kan terminal. Ang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, on a normal day, 3,000 to 3,600 individuals ang mga pasahero na nagahali sa Bicol Central Station pasiring sa Metro Manila. Alagad poon nga ni kan Biyernes hasta kasuudma nanotaran na nagaabot na sa 5,000 to 6,000 individuals ang nagahali kada aldaw sa terminal. Last week natapos na ang klase kan kinder asin grade 2 na mga aki ni Axel. Kaya kasuudma nagpuli siya sa Lagunoy nganing sunduon ang mga ini para magbakasyon sa Bulacan kung saan sinda nagtatrabaho na mag-agum. Chance passenger po. Kaya nga po, mamaya po kaming alas 6. Kasi fully book talaga lahat. Kaysa bumalik pa doon, tapos babalik ulit. Sabi ko magantay na lang. Pig-antisipara na daaninda na sa palaran ang pagbiyahe ngunyan, takasuudma paninda na araman na fully booked na ang mga biyahe.
An manhamiento man kan Bicol Central Station, day subuot gayo na antisiparan an biglang ruso kan dagmang mga biyahero puon pa kan Huwebes. Sinabayan pa inikan paranuan na buses gikan sa Albay. Kaya pag-agi sa Naga, mayo na nin espasyo. Kaya tulos man na nakikoordinar an manhamiento kan terminal sa mga bus company nganing makasakay an mga nagrusong pasahero. Sa base sa tuwi monitoring, 11 o'clock in the evening, halos nakiklear taman ang terminal. Gustong sabihin, medyo abala lang si Sed ng pagsakay. Pero gusto kong sabihin itong on the day na dyan ang mga pasahero, nagibuntang paagi na makarulunad sinda. An antisipasyon kan terminal, bulanin Hunyo pagpuon kan bakasyon. Asin sa Hulyo, antes na magbalik eskwela, magiging sibot an terminal. Asin bako siring kaini kaamay. An mga arog kaining panahon, paborman para sa mga nagtitindanin pampasalubong asin iba pang necessities kan mga biyahero. Basta i-compare mo lang sa dati na hindi season, mas okay, medyo okay lang. Medyo, ang mga mabenta ngayon? Yung mga pasalubong, siyempre water, siyempre kaipuhan ng water dahil mainit. Alagad dawa nga ni dakulan pasahero, pasiguro man da agiraray si Nanay Rosalinda, kontrolado ang pagkuan niya nin supplies, nganing iwas sayang sa mga paninda. Puon niya na aldaw Kate hasta sa aga, fully booked na ang kadaklan sa mga bus company sa Bicol Central Station. Kaya ang abiso nga ni sa mga pasahero na kung mapupwede mag-book na in advance, asin kung mabaka sakali man ko mo, chance passenger, magdumana nin amay, tanganing makakuaman nin ticket, asin makahali man on the same day. Kate? Jessica, hasta no arinta, i-expect ang pagdakul kan mga biyahero dyan sa Bicol Central Station. Sigun nga ni Kate, sa manhamiento kan Bicol Central Station, hihilingon pa ninda kung ngunyan bang aldaw, pareho man girari ang sitwasyon kan weekend. Alagad arog nga ni kan nasambitan kan sa tuyang terminal manager na si Noni Reforzado na expected ninda, ngunyan na June since tapos na ang graduation season, padagos naman ang mga mabarakasyon pasiring man sa iba't ibang lugar, asin pahali digdi sa Camarines Sur. Asin nga ni same man ang magiging situation o volume kayan kan mga pasahero, ito naman pabaralik. Paglaog naman iyan in July, kung saan mabalik eskwela na naman by July 29. Kate? Jessica, nagkaigwa ba ng mga dagdag na biyahe ang mga bus companies? Kate, actually kang weekend pa sana o kang Friday nga ni kang manotaranda ka na manhamiento kan Bicol Central Station, itong ruso na kan mga biyahero nakikoordinar na tulos sinda duman sa mga bus company. And saro nga ni sa mga naging lakdang dyan, itong apudan itong mga available nindang buses na iyong magbiyahe. And sabi sa tuya kan manhamiento kan terminal, itong mga nagbiyahe kan weekend, Saturday, Sunday, iyong man ang tig-expect nindang mabalik na digdi sa nagang unya na aldaw, asin iyong man ang makakatabang nganing iyong man ang masakayan kay itong mga pasahero. And kasubago nga ni Kate, nanotaranta din na may pasa na talaga, kadakol na din ang mga nakapila na nagbabaka sakali na makakuha pa sinda ng ticket kasi kadaklan kang mga bus company kasubago, fully booked na talaga, especially itong may mga biyahe na pasiring nin Metro Manila, Sampaloc, Manila, iyon ang pirming fully booked na. And itong ibang mga bus companies man, ang mga techniques ninda or ang tigigibo ninda, pag-araw kayo ng peak season nga ni, dikit lang or halimbawa kung anong na buses ang sa indang nagbabiyahe, apat dyan ang fully booked na o apat dyan ang pigpapabook ninda and the rest ka ito para naman duman sa mga chance passengers. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Mga kapuso, mayo nang pigmo-monitor ngunya na bagong raot nin panahon o bagyo sa laog uluwas man kan Philippine Area of Responsibility. Huli ta monsoon break o haros da imate an epekto kan habagat, magiging mainit asin maarasahas an haros bilog na nasyon. Easterlies asin frontal system ang nagdadanay asin posible man na magdaranin mga pag-uuran sa pirang lugar. Ngunyang Hunyo, saro o duwang bagyo ang posibleng maglaog o mabilog sa Philippine Area of Responsibility, sigun ini sa Pag-asa. Base sa climatological data, madalas na nagtatama ang bagyo sa may Bicol region o Southern Luzon o sa eastern o northern portion kan Visayas. Posible man ining mag-recurve o maglihis nin direksyon paparayo sa satuyang nasyon. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Provinces.
Albay, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. May posibilidad man inuran sa iba pang parte kan nasyon huli sa localized thunderstorms. Nag-aning unyanin pag-umaw ang tulong senior citizen sa Banwaan, Cantalisay, Camarines Norte. Makalihis makatapos sa junior high school sa Paagikan Alternative Learning System. Ang mas nagpabilib pa sa publiko, hulita nagtapos ang mga ini na with honors o with high honors sa saindang klase. Saro na digdi ang 73 anyos na si Eufemia Dairo, kung sain sigun sa iya, maut niyang mag-training sa pagluluto kaya nagpursigi siya na magbalik sa pag-aadal. Ang 72 years old man na si Alma Sereno, inspirasyon ang sa iyang mga makuapo kung sain maut niyang matabangan ang mga ini sa pagklase asin magkaigwa nindagdag na kaaraman sa trabaho. Mantang ang 71 anyos na si Fernando Reyes, mauot pang magdiretso sa kolehiyo asin magkuanin kursong law. Sigun sa saindang paratukdo na si Carlota Orendain, bakong dipisil ang magtukdo sa mga may edad na. Sa katunayan, mas naugmangani siya ta desidido ang mga ini na makatapos. Divide lang po para marugampanan ko yung aking bilang ina, bilang ama, bilang lula. Tapos isinisingit ko po yung aking pag-aaral para matuto po ako. Mas natutuwa po ako kasi yung kagustuhan nilang makapagtapos ng pag-aaral. Kasi kapag gusto po natin, di ba po, mas madali nating matutuhan yung mga bagay. Nasa 210 na mga rider ang nagkasa sa kinundusir ng Motorista Challenge 2024 version 2 sa islang probinsya kan Catanduanes. Ang nasambitan ng mga rider, gikan pa sa manlaen-laen na parte kan nasyon. Sa nasambitan ng aktibidad, piglibot kan mga ini ang bilog na isla o nasa 400 kilometers sa laog nin 12 oras. Kakaibang ngunyan ang aktibidad, hulit na imbes na ririkasang dalagan kan motorsiklo. Sa ngunyan, kay puhang madumanan kan mga rider at mga tourist destination sa probinsya, tanganing magkuanin ladawan. Saro kaya ini sa mga requirements sa aktibidad, asin parte naman kan pagpapabisto sa gayon kan isla. Ang masasabi ko talagang unique sa event namin is mismong yung ruta ng Catanduanes. Kasi kahit 400 kilometers lang po siya, ang daming twists and turns. Kapag tiosan naging tungtungan kan sarong 24 anyos na babae sa Labo, Camarines Norte na nagtapos sa top 8 sa licensure examination for teachers. Uyan ni istorya ni Chris Novello. An kapagtiusan ang saro sa nagiging ulang sa pagabot kan pangaturugan kan sarong individual. Alagad sa parte kan 24 anyos na si Pamela May Salome Orolfo kan Banoan ning Labo, Camarines Norte, an kapagtiusan ang naging tungtungan niya. Nganing mas magpursige sa pag-aadal hasa sa daipig lalooban na pagkakataon, si Pamela nagtapos sa top 8 sa licensure examination for teachers sa secondary level. Panglima sa 11 magturugang si Pamela kaya yaonan sa iyang kamauotan na mabaguan sa indang buhay. Actually, sabi ko po is poverty have stolen me with many possibilities of the many versions of myself. But poverty has also taught me to feel those people po na nasa marginalized sector. Dating nakikiumasanaan sa iyang ama na si Percival na pigamit kay ininganing mabuhayan sa iyang pamilya, asin ka nagkahelang naging tricycle driver na ini para mapaklase sinda Pamela. Kaya ang trayumpong ini ni Pamela, dako lang regalo na subuot na itinao sa inda. Sabi ko ay salamat sa Diyos at biniyaan ako ng ganitong anak. Siguro ako ay di naman masang magulang kaya ako pinagbigyan ng Panginoon Diyos. Nagkaroon ako ng anak ng katulad niya. Dai manali kayan magit emosyonal kanina ni Pamela, hulit haros day subot na sayang ang sa indang sakripisyo para maabot kan sa indang aki ang sa iyang pangaturugan sa buhay. Proud ako sa iyo, sobra. Basta wag mong kalilimutan, mahal na mahal ka namin. Ako, mahal na mahal kita. Sa presente, nagtutuplo sa sarong pribadong eskwelahan si Pamela asin plano kay ini magpadagos sa master's asin doctorate degree. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.